mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at napakikinggan na napapanood din po sa Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre sa Channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Abside Ferrer, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Minka Tiangco. Gayon din yung ating Protex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Bong Chica at yung mga kasama natin dyan sa Bukawe Transmitter site. Sa punto naman pong ito ay nais naman natin pasalamatan na ating po mga kaagapay na patuloy natin nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa iyong suporta ay 76 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman po maging kabahagi po ng ating pong ministeryo ay maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin niyo na rin po kami sa aming pong website na donatenow.febc.ph. Ito po ay one word, no? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Pero bago ho kami magpatuloy ni Attorney Chona sa napakadami ho nating discussion sa araw na ito, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 2 verse 6. Ang sabi po, sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unaway bumubukal. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya't kung meron po kayong komento, lalo na legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon kayo, please like and share. Sa ating pong pagbabalik after a short break, tutungo na tayo sa ating mga segments. At ito po ay isang special na edition at programa pa rin dahil po tayo ay nagdiriwang ng Women's Month. At meron po tayong isang panauhin at maganda po mapag-usapan natin ang mga proyekto para sa ating mga kababaihan. Kaya po, huwag kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala.
Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas ngayong Sabado ng umaga at ngayon po ay meron ho tayong espesyal na Yes. pag-uusapan, no? Kung Chona, Attorney Yes. Chona sa ating combined segments ngayon. Oo, alam mo. Dahil ay Yes. Women's Month Yes. ngayon. At hindi lang naman dito sa Pilipinas, no? This is internationally recognized, pero March is also considered as National Women's Month. So ito raw yung pagkakataon when we can celebrate women's achievements and address din yung mga issues 'di ba, confronting our women. So ito rin ay itong observance daw na ito ay napakahalaga o bilang pagkilala sa 'di ba sa mga ginagampanan din namang role ng ating mga kababaihan sa ating pamilya at sa ating lipunan. Alam mo, pagka pinag-aralan din naman natin ng banal na kasulatan, ang Panginoon talaga ang nagbigay din ng espesyal na kalagayan na para sa mga kababaihan. Kasi nga, there were times, di ba, in the past, na talagang parang second-class citizen. Pero sa Panginoon, talagang we are all sons and daughters ng ating Panginoon. Kaya naroroon yung yung pantay na pagtingin niya sa atin. At alam po ninyo, meron po mga organisasyon dito sa ating bansa na kung saan ay meron pong mga proyekto para sa ating mga kababaihan, sa ating mga kabataan. At tayo po ay mapalad dahil sa araw na ito ay makakasama po natin ang President po ng Soroptimist International ng Malabon Chapter. At ito po ay walang iba kundi si Ma'am Veronidia Santos. Ayan, magandang araw po, Ma'am. Good morning. Veronidia. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong dalawa, Jeremiah and Chona. Ayan. At sa mga listeners ninyo, magandang umaga din sa inyong lahat diyan. Ayan. So, wag na natin patagalin, attorney, dahil interesado tayong malaman ang mga proyekto ng Soroptimist. Pero malaman lang po namin, Ma'am Veronidia, ano po ba ang Soroptimist at marahil mabanggit na rin po, ano ba ang mga proyekto para sa kababaihan? Okay. Ang Soro means it's girls or sister. And optimist means, it's a Latin word na optima, which means best. So, ang Soroptimist is best for women. Oh, and nice. that means Soroptimist is an international voluntary organization na meron tayo dito. This was best for women and girls. And this kinikater namin yung mga women and girls na who wants to benefit for their education, their training, to live with their dreams. Wow. Tinutulungan namin sila para matupad nila yung ibang mga pangarap nila na their parents, which they can't afford na ma-finance ang kanilang studies. Oh, Ma'am, so you are saying meron din pong mga scholarships, ano po? Scholarships, yes. And nagbibigay kami talaga ng scholarship sa mga estudyante, mostly high school students. Pumipili lang kami ng karapat-dapat na at yung may gustong mag-aral pa, magpatuloy ng college degree nila. Ayun. Para matupad ang kanilang mga pangarap na hindi lang high school, hanggang high school lang sila, and then simple mami lang sa bahay. Oo. Kundi makatulong din. Yes, para makatulong din kami at tumutulong sa mga batang nais na mag-aral pa, magpatuloy ng college.
Para po naman magkaroon ng magandang pagkakataon din upang magkaroon sila ng hanap buhay at Yes. hindi kaya ay magkaroon ng magandang trabaho after college. Yes. So ito po ay available, ma'am. Kung may proseso po ba ng application dito yung mga kabataan natin na marahil baka gusto po nila maka-avail? Kami nagkakanda kami ng meeting or sa mga schools, no, kagaya nung namin. Last year, naka 3 schools kami na pinuntahan, kami ng conference, ganyan, at nagturo kami kung ano ang dapat gawin ng mga batang babae para to avoid yung maagang pagbubuntis, ganyan. Okay. Uy, very helpful ho yan. Yung gano'n at yung bang mga batang gusto pang mag-aral ng college, hindi yung bang mag-nursing, o kung kaya yung sa broadcasting, kung gusto nila, ma-achieve nila ito through sa Soroptimist scholarships na binibigay namin. So ma'am, yan kung meron mga gusto mag-avail, marahil later on, baka pwede ho nating i-flash on the screen din o ibigay niyo po sa amin kung saan po sila ko contact para po malaman nila yung requirements, baka po di ba, maging qualified sila. Opo. Yes. But I understand, ma'am, na aside from scholarship, may livelihood din kayo. So, ito po ay maging sabi natin simple lang na paggawa ng bracelet or fashion, jewelry, or basahan, or anumang bagay na pwede po nating magamit din sa ating mga tahanan or pansarili na mapagkakakitaan. Tell us more about this po sa mga livelihood programs na to ng Soroptimist. Hindi lang naman yung parang mananahi. Nagtatanim din kami, nagtuturo din kami sa barangay. Opo. Mga nyari kung gusto nilang sumama sa amin, magtanim ng mga vegetables, yung kagaya ng talong, ampalaya, yung sayote, kangkong, mga talbos ng kamote. Backyard planting, Oo. Yeah. Kami doon, nagpa-planting talaga kami sa barangay. Lalo na tapos na kami sa barangay San Agustin ng Malabon. Nagtanim na kami doon sa vacant lot na pinrovide sa amin para sa Soroptimist. Nagtanim talaga kami doon. Ayun. Kasi nga po, ini-encourage yan, di ba, attorney? Para pakinabangan ng community. Harvest nila in case na meron na silang makuha o lumaki na yung aming itinanim doon. Yun ang ginagawa namin. Actually, may tanong din ako dito po sa inyo pong ginagawa sa Soroptimist. Nabanggit niyo po na nababasa ko rin po na ang vision talaga ang inyong international group is tulungan na ma-achieve ng mga individual and collective potential po nila. Yung aspiration, magkaroon ng yung sa education, empowerment, and enabling opportunities. Pero po, paano naman po ang inyong mga proyekto siguro sabihin natin doon sa mga housewife at doon sa mga tao na ang kanilang vokasyon. Kasi marami hong ganyan na ang kanila pong passion, minsan professional pa, mataas ang mga tinapos, pero sabi nila, ako ang life's ko talaga, focus at is to really raise the best children that I can. Meron din ho ba kayong mga support programs na pwede pong sa mga housewives sa mga yun po kalang vocation. Marami din at isa na nga yun sa mga sower namin, halos puro mga mami yun kasi yung mga pagkabata pa kasi minsan nagte-trending kami sa TESDA ng mag-manicure, ganyan, mag-haircut, ganon. Yun, yung maging sower sila,
tapos yung electrician, kahit yung babae, di ba? Wow. Oo, Ngayon, yes. nagagawa Yes. na yun ng babae. Oo. Hindi Oo, lang mga lalaki, welder. di ba? Yun, ang pinapatraining namin sa TESDA, ina-apply namin yung pinag-enroll namin sila sa TESDA, kinakausap namin yung sa TESDA para tulungan kami ipasok yung Oo, sa aming training, ano. oo, sa Oo, training. yes. Yun lang, Skills yun ang aming training. tinutulungan. Doon lang kami nakakatulong, lalo na sa mga single parents, Oh, Yes. yes. na ma-improvise Yes. nila yung mga bata, yung mga anak nila, to support the living, ganyan, at saka yung Mhm. mga sa schools nila, para Oo. mapag-aral din nila, mapagpatuloy, hindi lang yung paglalaba, pamamalansya, Oo, para naman yes. medyo upgraded ang kanilang status. Oo, tsaka yung skills nga ho, napakahalaga Skills po na nila, kung lalo na matrain kung sila doon. mahusay silang maggupit, yung Mm. gusto nila talaga maggupit, tapos yung mag-manicure, yan, Mhm. manicure, pedicure, ayan, Yes, kasi po dressmaker, malaking bagay po 'yan ha, kasi ho masisabihin natin na nasa bahay, maaaring hindi oh yes, naka-employ ano, pero sa mhm, ganung skills training, pwede na silang kumita. Pwede na po yes, silang magkaroon ng customer yung kanilang mga kapitbahay ano ho, at Mhm. kaya magkaroon ng extra income. ang kailangan lang is hope at saka may faith sila na Mhm. talagang gusto nilang makapag-aral, Matuto. Oh. makapag-train, matuto Mhm. sila sa buhay nila at ma-upgrade ang living standard nila. Maging Mhm. self-sufficient din ano bro, Yes. attorney Yeah. no, kasi 'di ba andyan po lahat ng ayuda ng pamahalaan, pero dapat po talaga yung ganitong klase ng assistance yung skills training. Kumbaga hindi lang 'di ba sabi nga natin attorney, hindi lang dole out, hindi lang Mhm. laging kumukuha tayo ng ayuda, hindi Yan. ba? At humihingi tayo ng ayuda kung hindi yung gantong mga kasanayan, kakayahan para makatindig ka sa sarili mo, maging self-sufficient ka na hindi ba sa pamamagitan nitong mga kaalaman na ito na ayan katulad ng isang pribadong organisasyon, international organization na merong national Wow. presence ano, tumutulong sa mga komunidad para magkaroon tayo ng ganitong kasanayan at 'di ba kumita tayo ng extra para sa Yes. pamilya na hindi tayo umaasa lagi Yes. lamang doon sa iaayuda sa atin. Tama. Kaya nga ang Yes. aking gustong itanong siguro ah, finally no sa ating president dito ng Yes. isang very noble international organization. Sa panahon po ba ngayon, ano po ang palagay po ninyong gaano kahalaga na maintindihan po ng mga kababaihan ang kanilang role at ang Yes. kanilang significance hindi lang sa kanilang pamilya pero ho sa ating society. Gaano ho kahalaga, ma'am, na malaman po ng mga bawat kababaihan, bata man o matanda ito? Kaya ang ginagawa namin, talagang pumupunta kami sa mga schools. Tatlo Mm. ng schools last year ang pinuntahan namin sa Mm. Panghulo, sa Dampalit, at Mm. saka doon sa Lungus pa. Doon kami ng Oo. mga educational training. Mm. Ina-train namin yung mga bata, yung importance ng education, at Mm. Mm. sa mga mother naman, sa true barangay naman kami pumupunta para ano kami doon ng mga, kunyari, magdadala kami nung yung marunong magtahi, yun, Ayun para na, part na i-train ng sila. training. Yes. Mm. Oo. At saka kami, kasi kaya doon sa schools, kasi nakatie up kami sa DepEd. At saka Mm. naman Mhm. kung sa naman, PNP din, nakatie up din kami. Para Mm. yung mga ah, ano ba yan, yung gusto ng mga kababaihan na hindi lang meron silang problema sa mga asawa nila, hindi yung kasi naka-tie up Opo. din kami sa Mhm. sa Mhm. police. Kaya Mhm. Yes. merong women's desk na ngayon, 'di ba? Sa mga PNP. Yes. Mm. Kami ang Oo. gumagalaw doon. Wow. Nag-aano kami Oo. ng pasamit sa mga PNP na Mm. women na PNP, nagpapaano kami ng summit for them para natitrain din sila.
Ganon. Para Ayan. malaman ng ibang mga mother din na hindi lang sa barangay sila pupunta at meron din sa PNP sila mapupuntahan sa women's desk kung ano ang mga Correct. problema nila sa buhay nila lalo na sa mga asawa nila. Oo, pag mayroong Okay. domestic violence, ano? But, Domestic Yes. violence, yes. oo, Kasi yung oo. ibang mga mothers, hindi nila alam yun eh. Na Ang puntahan meron. lang nila is barangay. Mhm, Yes. mhm. So, kaya Yes. in-introduce namin, naka-tie up kami sa PNP para just Mm. in case na iyon ang yun ang one way of training to the parents, to the Yeah. mothers. Mhm. Ganyan. Okay. Para Ayan, sila, maliwanagan sila kung saan sila dapat pumunta just in pumunta. case sa mga Okay. problema nilang ganon sa mga asawa nila. Yan, battered Yes. women, ganyan. Mhm. Binubugbog na Wow. sila. So, Okay. ma'am, i-provide niyo po sa amin kung mamarapate ninyo ang website ng Soroptimist para po for Contact more numbers. information, Yes. contact numbers para po sa mga gustong maka-avail kasi po mahalaga pong malaman ng mga kababaihan ng ating mga nanay na maging sila pala attorney ay nasa bahay at nag-aalaga rin ng kanilang mga anak, pwede silang kumita kapag Yes. kami ganito silang training sa kanilang mga respective communities. Kaya bagamat maikli po ang ating oras para po sa segment na ito ay nagpapasalamat po kami sa inyo, Ma'am Berenidia Santos, sa inyo pong oras na ibinigay sa amin pagpapaliwanag kung ano po ang Soroptimist at kung paano po ito nakakatulong sa ating mga kababaihan, sa ating mga komunidad. To those who are passionate about helping others and caring for the environment, you can join Soroptimist Malabon and be part of the change. And you can like and follow us on Facebook, TikTok, and IG. And Ayan. search for Soroptimist International of Malabon. We also have a website. Our address is soroptimismalabon.wordpress.com. Ayan. Thank you very much po, ma'am. At Salamat alam po. namin, maging ang ibang cities meron din, Kaya sa mga naaabot po ng ating broadcast ngayon, nako, please take note. Marami pong mga organisasyon na talagang naising tumulong sa ating mga kababaihan, sa mga nanay, ng ating tahanan. So again, Ma'am Berenidia Santos, the President of Soroptimist Malabon, maraming salamat po sa panahon na ibinigay niyo sa amin. Sa taas ng batas. Salamat po, Attorney and Attorney Chona, Attorney Jeremiah. Salamat Yes, sa inyo sa invitation sa akin. Maraming At malaking salamat bagay pa. ito sa aming club. Yes. Thank you very much po and God bless you. Maraming pong salamat. God bless you all. Tapas ng batas. Alright, so yan po ang atin pong naging panauhin na si Ginang Berenidia Santos, ang presidente ng Soroptimist International ng Malabon Chapter. Grabe, Attorney Chona, talagang napakahalaga ng ganitong klaseng mga voluntary organizations na alam mo yun, na talagang sumuporta at ipaalala ang kahalagahan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Merong may training, merong assistance, etc. Attorney, ang alam ko talagang bawat yata halos lahat ng mga cities meron ito. And major ones, 'di ba? Parang may chapter sila. So, imagine mo na lang kung meron tayong mga ganitong grassroots organizations na nagtutulong-tulong, tapos kasama mga churches din, na may kanya-kanyang programa para matulungan yung mga komunidad natin. 'Di ba? Magkaroon talaga ng transformative effect din kapag ganyan na nagtutulong-tulong tayo sa hindi nakaasa po tayo sa 'di ba, lahat ng ibibigay or 'di ba ng ating pamahalaan, kundi tayo mismo po. Importante maging self-sufficient, 'di ba? Sabi nga self-governance under the Lord, na tayo po ay mapagbuti natin ang ating mga buhay sa pamamagitan po ng of course paggamit ng ating mga talents and skills galing sa Panginoon at
yung lakas natin, ano, para Yeah. naman po maging kapaki-pakinabang yung mga oras ho natin kapag tayo nasa mga tahanan. Yeah, in fact, ang sa akin nilang website, sinasabi almost 65,000 club members worldwide Ah, sila, no? At almost ano sila, 118 countries ang Sor oh Optimist. wow. Talagang napakalaki ng kanilang organisasyon, which brings me to my Mm, ano siguro to some of the points na para dahil maintindihan ng bawat isa sa atin, meron bang mga batas na yes, nagpapahalaga yan. dito sa ating mga kababaihan, ano, kasi Mhm. National Women's Month Oo. ang buwan ng Marso, by virtue of Proclamation number 227 noong 1988. Alam natin panahon Mm-mm. 'yan ng ating kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas, Yes, no, si yes. former President the late Corazon Aquino. No, Mhm. 1988 naglabas ng Presidential Proclamation number 227. So, at sa maikling buod ng mga batas at Mm. provision ng konstitusyon, nangangalaga ito sa mga kababaihan. So dahil yaman na rin lamang na ating inaalala ang kahalagahan ninyo, mga kababaihan, Salamat po. Attorney Shona. Ah, Maganda na masabi rin natin na ang konstitusyon natin mismo Mm-mm. ay merong mga Tama. iba't ibang probisyon na nagsasabi kung ano po ba ang proteksyon at kahalagahan na dapat ibigay sa ating mga kababaihan. No? Ang isa po dyan, ang Section 14 ng Article 2 na kung saan sinasabi, the state recognizes the role of women in nation building and shall ensure the fundamental equality before the law of Mhm. men and women. So ayan, no? Tapos sinasabi rin po doon that the state shall take appropriate measures to advance the role of women and ensure their active participation in national development. At meron din sinabi sa Article 13, Section 14, ito naman yung article on social justice and human rights na kung saan sinasabi, the state shall protect working women by Mm. providing safe and healthful working conditions, taking into account their maternal functions, and such facilities and opportunities that will enhance their welfare and enable them to realize their full potential in the service of the nation. Mahalaga, no? Kasi hindi naman ang nagbubuntis lamang talaga ang mga kababaihan at meron talaga mga special na Mm. pangangailangan. At Yes. isipin natin kung hindi natin pangangalagaan at i-recognize ang special needs ng mga kababaihan, ay paano ho tayong ma-maintain ang ating population Mhm. and at the same time maaalagaan ng mabuti ang mga susunod na henerasyon. And also, Yes. sa Article 15, Section 3, ito yung article on the family na kadalasan natin na pag-uusapan, Attorney Chona, yung Section 3 na sinasabi, the state shall defend the right of families to a family living wage and income, social justice and protection of women and children from exploitation and discrimination. So, Mm. in line dito sa mga constitutional provisions na ito, napakadaming mga batas din tayong naipasa. No, hindi natin i-discuss in detail lahat, Oo. pero babanggitin labang natin, ano? Ang ilan sa mga batas na nangangalaga sa kababaihan ay ang Republic Act 9710. Ito yung Magna Carta of Women, na ito yung komprehensibong batas na para sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, no? Mm. Proteksyon laban sa diskriminasyon sa kababaihan at tungkulin ng gobyerno sa pagsulong ng partisipasyon ng mga kababaihan. At pangalawa, ito lagi natin nababanggit, no? Yung Mhm. Anti-Violence Against Women and Children Act. Ito yung Yes. tinatawag natin na Anti-VAUSI law, Yes. no? So ito yung mga proteksyon laban sa physical, emotional, psychological, financial or economic na abuso, at ang Mhm. nagbibigay rin ng parusa sa mga lumalabag sa karapatan ng kababaihan, at nagbibigay din ng barangay protection order para sa Yes. kanila. So meron din tayo mas mga reset na mga batas
ito yung Safe Spaces Act na sabi nga natin, wag lang nilang sosobrahan. Kasi Oo. yung Safe Spaces Act ngayon, pinapasukan ho nila ng ibang mga overly radical naman, na mga Mm-mm. provision at hopefully ay hindi ho ituloy ng Kongreso. Subalit, dito ho ito yung tinatawag nila na bawal bastos law, no, na Mhm. pinoproteksyonan ang kababaihan laban sa sexual harassment sa mga pampublika at pribadong espasyo. Kasama na rin yung street harassment, workplace harassment, online harassment at ang mga nagbibigay ng parusa sa mga lumalabag dito. Meron din tayong bagong batas, no? Ito yung Expanded Maternity Leave Law. Ayan, no? Ito Yes. yung ito yung RA 11210 na nagbibigay ng 105 days na bayad na maternity leave o yung dagdag na 30 days optional na walang bayad. Ibig sabihin, 105 days na kahit naka-leave ka, may bayad ka at pwede mong extend ng 30 days na walang bayad. No? So karagdagang Oo. 15 araw para sa solo parents at ang mga benepisyo para sa mga inang nagtatrabaho. And finally, ito yung medyo na mga batas na nagpoproteksyon na naman na anti-rape law o Mhm. RA 8353 at yung Expanded Anti-Trafficking in Person Act. Yes. Persons Act, ito yung mga mas pinatinding proteksyon laban sa Mhm. mga panggagahasa at pagsugpo sa human trafficking at exploitation sa mga kababaihan at bata at maraming kaparusahan na ibinibigay sa mga lumalabag na to. So, nagpapakita lamang, attorney, na yung Mhm. ating constitutional provision laban sa abusos ng kababaihan at mag-recognize ng kahalagahan ng kababaihan ay well-entrenched sa ating lipunan at sa ating mga batas. Ikaw ang isang mabuting ehemplo Nako. ng hindi lang empowered pero anointed na Opo. kababaihan sa ating Salamat sa Panginoon. Proverbs 31 at mag-agree si Kuya Mans na nakikinig. Ano masasabi mo dito, attorney? Oo. Talagang, attorney, thank you. At ikaw ang nagbigay ng pagkapaliwanag sa mga batas sa ito. Kasi self-serving pag Oo nga. ako, no? Pero mapapansin natin, ang dami nga na batas na, no, sa proteksyon ng mga kababaihan. Alam mo, attorney, may iba nga nagsasabi, naku, paano naman po yung mga kalalakihan? Sabi nilang ganyan. Hindi po kayo nakakalimutan ng batas natin. Meron po. Kaya lamang po nabigyan ng pansin ang mga kababaihan, dahil hindi naman po sa parang sobrang protection naman, kundi meron pong pagkilala na di po ba maging ang banal na kasulatan naman ay merong pagkakaiba po kasi, no, sa kababaihan at kalalakihan, at talagang kinikilala rin po ito ng ating batas, at talagang merong pagkilala kasi nga po ang kababaihan ang nagdadalang tao. Di po ba, at the same time, kinakailangan din po magtrabaho. So, paano po babalansehin yun? Yung, hindi ba, yung pagpapamilya at paghahanap buhay ng isang kababaihan. Kasi po nung araw, di ba, attorney, talaga ang mga kababaihan natin nasa bahay at talagang doon tumutulong sa pagpapalaki ng mga anak. At wala pong talagang masama ron. Talagang yun ang primary role din po natin bilang mga Oo, kababaihan. yes. Unang-una sa Panginoon, sa ating asawa at sa ating mga anak. Yun po talaga ang hindi natin maisasantabi. At meron pong pagkilala sa ating ding mga kakayahan kaya tayo nakakapaghanap buhay para tumulong po tayo doon sa ating asawa sa pagpapaunlad din ng kabuhayan ng ating pamilya. Pero huwag po natin kalimutan yung ating primary role and duty bilang nanay sa ating mga anak. Alam mo, attorney, nagpapasalamat ako sa Panginoon na bagamat tayo nga ay biniyayaan din ng isang calling to be a lawyer at naging public servant din. Pero binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na ma-highlight din sa buhay ko yung prioridad ko din yung pamilya ko. Kaya't Yes. wala po akong na-miss na mga anumang importanteng pangyayari sa buhay ng mga anak ko kasi alam ko priority sila Kaya bagamat naghahanap buhay, bagamat tayo po'y tumutulong sa ating asawa, talagang mangingibabaw pa rin ang pagiging asawa at nanay At alam mo, attorney, bigyan daan ko rin, may isa pa tayong batas na lagi natin nadidinig. Ito may kinalaman sa gender and development. Yan. Ito ay base pa rin sa Magna Carta
of women, ano? Kung kaya't ito po ay binibigyan ng diin pa rin, at alam nyo ba, meron pong percentage ng budget ng bawat LGU allocated for this. Kaya po, mga about 5%, no, of their annual budget dapat daw po ay for gender and development programs, projects, and activities. Kaya lamang, gusto lang po namin linawin ni Attorney Jeremiah na ang layunin po ng GAD or GAD or ito pong Gender and Development, ito po ay isang development perspective and process. Ano po layunin? To address gender inequalities and ensure that, take note, women's and men's concerns and experiences are considered in all aspects of development. Malinaw po, men and women. Ano po? Kaya po, hindi po ito nilalayon na or ang intensyon o layunin ay para sa ibang bagay other than yung pong equality, at least sa work. Yung pagkakataong ibinibigay sa kalalakihan sa paghahanap buhay, yun din po ibibigay sa kababaihan. Yun po yung intensyon at layunin noong batas. Kasi nga po, Attorney, let's face it, bagamat ang kababaihan ay nag-gain ng much attention na rin, and ito nga, sa dami ng batas sa kababaihan para sa proteksyon at benepisyo, talaga may pagkilala lipunan natin, kumpara naman sa ibang mga bansa. Kaya lamang po ay talagang meron pa rin mga ilang sektor na parang hindi pa pareho, hindi pa equal ang opportunities for women sa ilang mga industriya natin. Ganun pa man, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi kumpara naman po sa ibang bansa, talaga naman pong mataas ang pagkilala sa kakayahan din ng kababaihan dito sa atin. But ito pong GAD na ito ay patuloy po na nagpo-promote ng pagkilala ng pantay na pagkilala sa kakayahan ng babae at lalaki, lalo na po sa workplace. Okay. And tandaan din natin, Attorney, na sinabi nga ng makaalala natin yung isa sa paboritong verses ng mga misis o chapter, yung Proverbs 31. Yes. Napakadaming mga virtues na ang isang godly women and mother and wife, yung virtues ng patience, diligence, generosity, courage, wisdom, devotion, and all of these things. And aside from that, alam mo natin, ng all over the world ngayon, nagkakaroon sila ng tinatawag na problema pagdating sa kanilang population dahil yung ibang mga kababaihan yes. ay nakikita nila na lesser value daw ang pagiging nanay kaysa sa career. So, dapat ma-put din natin in perspective na kung ikaw man ay housewife at ikaw ay nag-choose na talagang tumutok sa iyong anak. Yes. Ayan, sabi nga ni partner Attorney Chona kanina, ay pinakamalaki at sabi primary, sinabi nga ng Diyos mismo, na sinabi nga ng angel mismo, Angel Gabriel mismo kay Mary, higit kang pinagpala sa lahat ng kababaihan. At bakit? Dahil yun ay sa kanyang sinapupunan ay nandoon po mismo ang tagapagligtas ng mundo. So, it's really childbearing ay dapat pasalamatan natin ng Diyos at Happy Women's Month sa iyo, Attorney. Of course, at kay Eunice din. Sa aking asawa. Na ating one of the, di ba, talagang admired women in the ministry dahil gayon na lang din ang talagang pag-aalaga sa iyo at kay Tori, di ba? Sa amin kasi, Attorney, every month is Women's Month. Oo, tama naman. Tama naman. Okay, so saludo ako sa iyo. Saludo rin po ako sa inyo at sa lahat ng kababaihan. Kaya sa atin hong pagbabalik ay wag ho kayong aalis kasi tayo ay tutuko na sa ating blockbuster segment, ang Payo di Asunto, at sasagutin ho namin ang inyong pong mga katanungang legal. Kaya wag po kayong aalis. Babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
Okay, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. At ngayon ay tayo'y dadako na sa ating blockbuster segment, ang Payo de Asunto, kung saan susubukan po naming sagutin ni Attorney Chona ang inyong pong mga katanungang legal. Yes, kaya pakinggan natin ang ating listener na nagpadala ng kanyang katanungan. Good morning po, Attorney. Question po. May right po ba kami na i-refund full yung equity namin since 7 years na po until now? Wala pa pong nako-construct sa bahay namin. Gusto po nila na ilipat kami sa ibang unit pero hindi po ito ang choice namin. Ayan, Attorney. So, refund, kaya lang, full refund ba ang maaari nilang makuha? Dahil nga naman 7 years sila naguhulog pero hanggang ngayon wala pa nako-construct na bahay at merong ino-offer, tila may ino-offer na ibang unit pero hindi naman nila gusto, no? In fact, talagang pagbibili ka ng property, kinukonsidera mo yung location, etc., yung laki niya, 'di ba, yung sukat niya. So, hindi naman yun ang gusto nila, no? In fact, ito nga at naguhulog sila, but then again, hindi nakatupad yung developer dito sa kanilang usapan or yung builder, So, Attorney, pwede ba ng full refund? Well, maganda yan katanungan. Kailangan mapag-usapan natin ang batas patungkol sa tinatawag natin na Maseda Law o yung tinatawag na batas when it comes to the refund o ng mga Realty Installment Buyers Protection Act na tinatawag, na kung saan pinoproteksyonan ang mga bumibili ng real properties na bumili ng real properties on installment basis, no? So ang intent ng batas na ito ay protektahan ang interes ng mga bumibili, particular na ang mga bumibili by installment ng mga real properties. So parang pasok siya dito. Ang ating ina-assume ay kanyang hinulog-hulugan ito, no? So, ang sabi ho, kapag kayo'y naguhulog ng real properties, marami pong sinasabi dyan sa batas ngayon, pero doon ho sa inyong refund na tinatawag. Ano po? Kapag kayo po ay nagbabayad, una po sa lahat ang sinabi sa batas, kapag kayo po ay nagbabayad na ng labis ng 5 taon, no? 5 taon na ho kayo nagbabayad na by installment, at ang sinasabi po ay guaranteed kayo na meron hong refund ng 50% ng value na inyo pong hinulog na po. Sorry po, 2 years po pala. 2 years po, kayo po ay meron pong refund na tinatawag na 50% ng inyo pong hinulog. Ano po? Subalit, kung kayo po ay umabot na po ng 5 taon ng inyo pong paghuhulog, ay sinasabi po ay yung every year ng inyo pong hulog ay kayo po ay in excess to 5 years, kayo po ay makakuha ng 5% for every year in excess of 5 years na inyo pong paghuhulog. So in this case, 7 years na po kayo at na-assume namin ni Attorney Chona na 7 years na po kayo naguhulog pero wala pa rin tinatayo, ay makakakuha kayo ng 50% plus 5% dun ho sa in excess of 5 years, ibig sabihin yung 2 years po, no? So equals to 10%, no po yan. So ibig sabihin at least 60% po ang inyo pong makukuha na refund po sa kanila, no? At hindi naman po exclusive pa ito sa iba pa hong mga kaso na maaari po ninyong ma-file laban po doon sa developer. Kung ito po ay isang development company, maaari po siyang magkasuhan doon sa tinatawag na violation ng PD 957, o yan po yung tinatawag na protection naman po sa mga buyers ng mga subdivision at condominium. Yes. Kaya maganda lang sa batas no, nako-cover niya yung mga different scenarios no, na kapag merong ganitong sitwasyon, meron ng batas para po magbibigay sa atin ng guidance sa kung ano ang nararapat na para sa atin. Kaya't nawa po ay nalinawan po kayo roon. Ngayon, bigyan daan natin ito pang isang katanungan mula sa ating listener. Blessed morning po. Pag hindi ko alam kung saang barangay na nakatira yung gusto kong i-report,
Lumipat na pala kasi siya ng barangay. Ano kayang other option na pwede kong gawin? I just learned from their barangay na marami na pala talagang na-scam ang taong gusto kong i-report eh. Ano pong pwede kong gawin? Ayan. So, attorney, no, nung tinitingnan, nung ating napapag-usapan na itong katanungang ito, meron sinabi about scam at very generic nga ito. Ano po? So, sa amin pong pagkaunawa, maaring baka ito po ay estafa, no? Yeah. Dahil legally po, pagka merong panloloko at dahil sa panloloko na yun, kayo po ay nakuha na ng pera, ano po, para doon sa sinasabing ipinangako na maaring investment kasi wala po kayong binanggit dito. Pero kung iyan po ay estafa, hindi naman na po kinakailangang dumaan sa barangay. At ito po ay maaring idirekta na sa prosecutor's office at handa lamang po ang mga pagpapatunay na ito nga ay talagang estafa. Na yung mga elemento nito ay inyo pong na-satisfy para masabing meron ng ganito or baka may falsification, attorney, ng mga dokumento na kaya na-kumbinsi siya, na ito po ay pagbigyan, itong transaction na ito. So walang mga ganung detalye. We're just taking it from the question po na sent to us. But attorney, lamang nandito na rin tayo sa barangay justice system na tinatawag. Ano ba, very quickly, ang mga pwedeng idulog sa barangay? Okay, so nabanggit ni Attorney Chona na ang estafa ay maaari ang iba-iba ho kasi ang penalty nga po natin sa fraud. At lumalagpas po ng 1 taon ang atin pong mga penalties pagdating po sa estafa. At bakit po mahalaga yan? Kasi po doon ho sa ating katarungang pambarangay na batas, ang jurisdiction po nila ay sa mga cases po na ang hindi sakop sa kanila ang mga criminal cases punishable by more than 1 year of imprisonment or a fine exceeding 5,000 pesos katulad ng homicide, serious physical injuries, yung mga theft na meron hong high value, mga civil cases po na ang controversy ay more than 1 million, ang mga cases involving government entities. At syempre, yung kaninang nabanggit natin mahalaga kasi sinasabi nila na lumipat daw, attorney, ang kanila pong nais na ireklamo. Kaya po kung ito po ay sa different cities na po sila nakatira, ay hindi ho ninyo maaaring kasuhan sa barangay maliban na lamang kung kayo po'y mag-agree na magkaroon po kayo ng barangay mediation. Kung within the same city naman po pa rin siya lumipat o same municipality, maaari niyo po siyang ipabarangay doon po sa lugar na kung saan po siya nakatira. Kung pareho po kayo sa city. Otherwise, ibig sabihin kung sa iba po city o ibang municipality, ay maaari niyo na pong idiretso sa prosecutor's office nang hindi ho dumadaan sa barangay po. So yun na lamang po ang ating talakayan sa ating Payo de Asunto. Kung hindi nyo po napakinggan ng buo ang naging kasagutan sa inyong mga tanong, pwede nyo itong balikan sa ating Facebook page ang 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. Kung hindi po namin nasagot ang inyong mga katanungan na inyong pong naibigay na at hindi pa ho namin natatalakay, maaari nyo po itong abangan sa susunod pa pong mga Sabado. Sa mga may legal concerns naman po, mag-message lamang po kayo sa aming pong Facebook page. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa panahon na ibinigay po ninyo sa amin na patuloy po na makapag-discuss, makapag-usap ng mga mahalagang paksa sa aming bayan. We thank you, Lord God, for the women that you have used, Lord, to bless each and every one of us, sa mga nanay, sa mga asawa, sa mga kapatid, Lord. And I also thank, Lord, for the life of my partner, Kong Chona, Sister Chona, and everyone, Lord God, every women na
tumutulong, Panginoon, sa gawain na ito, Panginoon, na maging posible. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa iyo pong kabutihan sa aming bayan. We pray for your Amen. Yes, guidance, Lord, sa aming pong mga leaders at gayon din sa mga tao na dumaraan sa iba't iba pong pagsubok at kabigatan, O Diyos, individually and separately, Panginoon. We pray na ikaw po ang aming maging mabuting kalasag, O Diyos, at maging tagapagtanggol, Panginoon, sa lahat po ng aming pinagdadaanan. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa inyo sa radyo online via Facebook at YouTube channel, sa Channel 185 sa Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Bellica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzalez na nag-aanyaya sa inyo na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.